Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay isa sa bahagi ng pananalita. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isa sa bahagi ng pananalita. Ito ay ang pangalan. Pangalan, ang pangalan ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit upang pangalanan ng mga tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at konsepto. Ingles, ito ay tinatawag na noun. Maaari itong tumukoy sa mga bagay na nahahawakan o nakikita at maging sa mga ideya o damdamin na hindi nahahawakan. Narito ang mga uri ng pangalan. Pantangi at pambalana. Kapag sinabi nating pantangi, ito ay tumutukoy sa partikular na pangalan ng tao, lugar, bagay o kaganapan at karaniwang nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, ang pangalang Jose, ang lugar na Cebu, ang araw na Biyernes, at ang pagdiriwang na bagong taon. Sunod ay pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop o kaganapan at nagsisimula sa maliit na titik maliban kung ito ay nasa simula ng pangungusap. Halimbawa, babae, bansa, bundok, silya, isip. Narito ang iba pang kategorya ng pangalan. Ang pangalan ay konkreto kapag ito ay tumutukoy sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Halimbawa, upuan, kotse, pusa. Ang mga halimbawang ito ay nahahawakan at nakikita. Ang ikalawa naman ay pangalang di konkreto. Ito ay tumutukoy sa mga ideya o damdamin na hindi nahahawakan. Halimbawa, pag-asa, kaligayahan at kabutihan. Ang mga halimbawang ito ay hindi mo maaaring hawakan. Ito ang sanggunian ng PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Pangalan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.